Kahanga-hanga talaga kung ano ang kayang gawin ng dalawang bansa kapag nagsanib puwersa sila para lutasin ang isang problema. Iyan ang ginagawa kamakailan ng Ukraine at Estados Unidos. Nakikipagtulungan ang mga drone developer ng Ukraine sa isang kumpanyang Amerikano para gumawa ng unmanned aerial vehicle na magdudulot ng kapahamakan sa Russia. Handa na ang unmanned aerial vehicle, ibig sabihin nagawa ng Ukraine ang bagay na akala ng karamihan ay imposibleng mangyari. Para sa militar ng United States, ito ay tumulong sa pinaka-advanced na militar sa mundo na makahabol sa larangang nahuhuli sila. Ang laro ng Amerika pagdating sa drone ay mas pinaigting pa. At lahat ng ito ay dahil sa Ukraine. Noong Oktubre 16, iniulat ng United 24 Media na ang artificial intelligence powered drone na Artemis ay nasubukan na at aprobado na para sa mass production. Ang drone ay dinidevelop ng Ukraine at kumpanyang Amerikano sa depensa, drone, software, at artificial intelligence na Arterian. Magkasama, may plano ang Ukraine at United States gumawa ng long-range strike drone batay sa mga natutunan ng Ukraine sa digmaan kontra Russia. Si Artemis ang naging resulta at mukhang magiging game changer talaga ang unmanned aerial vehicle na ito. Pag-uusapan natin ang dahilan niyan mamaya. Una, inihayag ng Arterian sa press release na handa na ang drone at may dagdag na detalye sa naabot ng United States at Ukraine. Nakipag-partner ang Arterian para sa Artemis program sa isang Ukrainian hardware maker na hindi pinapangalanan para sa seguridad ng operasyon. Ayon sa kumpanya, mainam na panatilihing pribado ang Ukrainian na tagagawa. Matagal nang pinalalawak ng Ukraine ang paggawa ng drone, kaya gusto nilang limitahan ang impormasyon na makakarating sa Russia. Kapag nalaman ng mga tauhan ni Vladimir Putin ang isang pangalan, magkakaroon ng palatandaan ang intelihensya ng bansa. Maaaring dalhin sila nito sa kumpanyang Ukrainian sa likod ng Artemis. Ang isang pag-atake sa kumpanyang iyon ay maaaring nagtapos sa proyekto ng Artemis. Kaya, napakahalaga ng pagiging lihim. Idinagdag ni Arterian na ang bagong drone ay dumaan sa malawak na hanay ng mga pagsubok na kinabibilangan ng pagsasagawa ng ground launch at pag-navigate patungo sa target. Sa tulong ng Global Positioning System, isinagawa rin ang mga pagsubok upang matiyak na kaya pa ring lumipad ng drone patungo sa target kahit sa isang kapaligirang walang Global Positioning System. Dagdag pa, natapos na rin ang mga halatang pagsubok tulad ng pagtiyak sa kakayahang magdala ng karga haba ng oras ng paglipad at kakayahang magsagawa ng terminal engagement. Ayon kay Arterian, tapos na ang testing at handa nang magsimula ang mass production ng drone. Pagkatapos ng Artemis program, nagsimula na si Arterian sa scale-up phase kasama ang Department of War para sa malakihang co-production. Ayon kay Arterian, tinututukan ng kumpanya ang suporta sa lokal na produksyon sa United States at paghahatid ng isang software layer para sa interoperability at patuloy na pagpapabuti. Pansinin ang huling pangungusap dahil mahalaga ito. Sabi ni Arterian, hindi ito ordinaryong drone dahil dinevelop ito kasama ang Ukraine. Isa itong drone na sinusuportahan ng isang karaniwang software layer na gagamitin ng bawat bansang magpapatakbo ng Artemis. Sa madaling salita, hindi lang Ukraine ang makakakuha ng bagong drone na ito. Maraming kayang gawin ang United States para sa sarili nila. At kaya pa nilang pagandahin ang drone na maganda na mula pa noon. Dahil sa pakikipagtulungan nito sa Ukraine, hindi maikakaila ang kahalagahan ng ganitong uri ng pahayag. Noong Marso lang, naging napakainit ng relasyon ng Ukraine at United States, kaya sinuspinde ng United States ang lahat ng tulong militar sa Ukraine. Noon, tila imposibleng maganap ang kooperasyong nagbunga ng Artemis drone. Sa halip, hinaharap ng Ukraine ang isang kinabukasan kung saan kailangan nitong labanan ang Russia nang wala ang pinakamakapangyarihan nitong kaalyado sa tabi nito. Pagdating ng Oktubre, hindi lang basta tumutulong ulit ang United States sa Ukraine. Nakikipagtulungan ito sa Ukraine para gumawa ng mga sandatang magdudulot ng pinakamalaking pinsala sa Russia. At dito napapasok ang Artemis drone. At kung ano talaga ang naibibigay nito para sa Ukraine at sa huli para sa United States. Ipinapakita ng pangunahing espesipikasyon na kahawig lang ng ibang long-range drone ng Ukraine ang bagong drone na ito. Ayon sa United 24 Media, ang Artemis ay may combat range na 1,000 milya
at kayang magdala ng 80,000 warhead. Malapit ang espesipikasyon nito sa sariling Lyuti drone ng Ukraine na ginagamit mula 2,000 at 24 kabilang sa mga long-range na pag-atake sa sektor ng langis ng Russia. Ang Lyuti ay may tinatayang range na mahigit 600 at 20 milya at kaya nitong magdala ng warhead na tumitimbang ng hanggang 100 at 10 libra ayon sa ulat ng Militani noong Abril 2000 at 24. Gayunpaman, noong Oktubre 3, iniulat ng parehong outlet na may Lyuti drone na namataan na lumilipad ng 869 milya sa loob ng Russia. At may ilang outlet na nagsasabing mas malapit ito sa 32 milya ang layo na inilalapit ang range nito sa bagong Artemis. Kaya ano nga ba ang malaking pinagkaiba ng Artemis? May mga drone na ang Ukraine na kayang lumipad ng malayo at magdala ng mas mabigat na warhead. Ang malaking bagay ay hindi ang drone mismo, kundi ang software na nagpapagana sa drone. Diyan pumapasok si Autarian. Nagawa ng kumpanya ang isang pakete na posibleng magpataas sa Artemis bilang pinakamapanganib na drone ng Ukraine. Ang software na iyon ay ang Arterian Visual Navigation System at gumagana ito dahil sa Skynode N mission computer na ginawa ni Alterian bilang bahagi ng pinagsamang proyektong ito. Gamit ang sistemang iyon, kayang mag-navigate ng Artemis at magsagawa ng pag-atake laban sa isang target. Kahit na naistorbo ng panggugulo ng signal ng Russia, ang satellite navigation system na ginagamit nito. May built-in terminal guidance din ang drone na ayon kay Autarian ay nagbibigay dito ng eksaktong katumpakan sa huling yugto ng paglipad nito. Dahil sa software na ito, pwedeng gamitin ng mga kaalyado ng Ukraine at United States ang Artemis. Tulad ng itinuro ni Chief Executive Officer Lawrence Meyer ng Alterian, binabago ng software-driven autonomy ang kalikasan ng pananakot. Ayon kay Meyer, ang Artemis entrant ay idinisenyo para sa mass production at mabilisang deployment para bigyan ang mga kaalyado ng matatag at autonomous na kakayahan sa malawakang pag-atake. Huwag maliitin ang kahalagahan ng software na ito. Ang long-range unmanned aerial vehicle na kayang labanan ang Russian jamming ay malaking banta kay Putin. Ayon sa politiko, lalong madalas gamitin ng Russia ang Global Positioning System jamming habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine. Karaniwan, ginagamit ang teknolohiyang ito sa hybrid warfare, gaya ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia sa mga barko at eroplano ng NATO. Naglagay rin ang Russia ng Global Positioning System jammer sa mga pasilidad na gusto nitong protektahan laban sa long-range drone ng Ukraine. Simple ang ideya. Kadalasan, Global Positioning System ang gamit ng mga drone para mahanap ang target. Kapag na-jam, ang Global Positioning System, naliligaw ng direksyon ang drone at hindi na alam kung saan pupunta. Mukhang natulungan ni Artemis na maresolba ang problema ng Ukraine. Pag ginamit ng United States ang drone, malalaman nitong may sandata itong hindi kayang i-jam ng Russia. Ngayon, may bagong dagdag sa issue ng Global Positioning System jamming. Gumagamit din ang Ukraine ng jamming techniques gaya ng Russia para hadlangan ang mga Shahid-type drone na tumama sa target. Ayon sa Business Insider noong Oktubre, 16 ibig sabihin nito ay sobrang dami na ng Global Positioning System jammers ng Ukraine sa kanilang himpapawid. Kaya nahihirapan na silang alamin kung paano nila ilulunsad ang kanilang mga drone papasok sa teritoryo ng Russia. Tulad ng sinabi ng isang piloto na si Dmytro Zluktenko na nagsilbi sa puwersa ng Ukraine para sa mga unmanned systems. Sa Business Insider, kailangan naming mag-coordinate. Sinasabi kong kailan kami lilipad sa frontline. May ilang mga interesanteng issue na lumalabas dito. Kapag pinapatay ng Ukraine ang Global Positioning System jamming para makalipad ang kanilang drone, nagkakaroon ng tsansa ang Russia na umatake. Posibleng hindi matiming ng Russia ang long-range drone strike para mapakinabangan ang mga pagkakataon. Laging posible na sabay dumating ang drone ng Russia at Ukraine. Ibig sabihin, hindi epektibo ang mga jammer ng Ukraine. Isa pang problema, ang aktibong pagja-jam ay nililimitahan kung saan maaaring paliparin ng Ukraine ang kanilang mga drone. Parehong maaaring masolusyonan ng Artemis ang dalawang problema na mukhang kasing husay sa pagtagumpay sa Global Positioning System jamming ng Ukraine, gaya ng sa electronic warfare techniques ng Russia. Malaking bagay ang Skynode N para sa Artemis drone. At sino ang nakakaalam? Maaaring magamit ng Ukraine ang ganitong teknolohiya sa sarili nilang mga drone
na makikinabang din ang United States. Maaaring maging tagapagbukas ng landas ang Artemis na magpapahintulot sa Ukraine na makagawa ng mga drone sa loob ng bansa na pumapasa sa mga kinakailangan ng United States. Pinapalakas ng bawat bansa ang isa't isa. Lahat ito ay dahil sa software na ginamit ng unang drone na ito. Nabanggit kanina ang Shahid type ng Russia. Ayon sa Defense Express, naglabas ang Alterian ng larawan ng bagong drone na kahawig ng disenyo ng Shahid. Ayon sa ulat nila tungkol sa Artemis, ang hugis nito, lalo na, ay nagpapamukhang kahawig ito ng Shahid, 136 gayunpaman. Hindi na dapat ikagulat yon. Ang Shahid mismo ay nakabase sa German Deutsches Archiv für Reference ayon sa ulat. At ilang dekada na rin itong luma. Ito ay isang subok at napatunayang disenyo. Gayunpaman, ang pinagsamang puwersa ng Alterian at mga kasosyo nitong Ukranyano ay lampas sa simpleng panggagaya. In-enhance nila ang disenyo para mas gumanda. May kamera sa unahan ang Artemis, ayon sa Defense Express reports, na magpapadala ng real-time video feed sa Skynode N mission computer para patakbuhin ang drone. Maaaring gawing long-range reconnaissance drone ng kamera na ito ang Artemis para mangalap ng impormasyon sa mga target sa loob ng Russia. Ang drone ay may karagdagang mga antena rin. Karaniwan, ang mga antenang ito ang nagkokonekta sa drone at operator nito. Kaya mukhang si Artemis ay may ilang backup na antena na wala kay Shahid. Sinabi ng Defense Express na may electric motor ang Artemis drone na bihira sa mga long-range drone. Dinevelop ng Arterian at mga Ukrainian partner ang makinang ito para mas tahimik si Artemis kaysa ibang long-range drone. Kaya si Artemis ay pamilyar pero kakaiba rin. At hindi naman masama iyon. Mas madali maisama ang drone sa arsenal ng bansa kapag pamilyar na rito. Dito, maaaring halata ang impluwensya ng Ukraine sa proseso ng disenyo. Gaya ng nabanggit sa video, ginamit ng United States ang unang karanasan ng Ukraine para gawin ang Artemis. Ayon sa Euromaidan Press, ang bagong produkto ay mas advanced na bersyon ng Shahid na may ilang autonomous na kakayahan at matibay laban sa electronic warfare. Matutuwa ang Ukraine at United States dito dahil may long-range drone na silang mapapaunlad at masusubukan sa labanan sa Ukraine. Ang susunod na hakbang ay malawakang co-production ng drone at mukhang kontrolado na ito ni Alterian. Ayon sa Euromaidan Press, ang kumpanya ay nagtatayo ng linya ng paggawa sa Ukraine, United States at sa Germany. Marahil ito ay pahiwatig na malapit nang mapasama ang Artemis sa mga arsenal ng mga miyembro ng NATO sa Europa. Ang pagkakaroon ng mga linya ng paggawa sa labas ng Ukraine ay nangangahulugan din na hindi mapipigilan ng Russia ang paggawa ng mga Artemis drone kahit pa matuklasan at ma-strike nito ang kumpanyang Ukrainian na gumawa ng drone. Maliban kung gusto ng Russia makipagdigma sa United States o Germany, kailangan nitong tanggapin iyon. Maaaring magbigay ang dalawang bansa ng bagong drone sa Ukraine kung hindi ito kayang gawin ng Ukraine. Mukhang natutugunan na ang lahat ng kailangan. Narito na si Artemis at ilalabas ito ng maramihan kapag nailagay na sa produksyon. Ano ang kahulugan ng pag-unlad ng drone na ito sa hinaharap? Para sa Ukraine, ang tagumpay ni Artemis ay magandang halimbawa ng pinagsamang paggawa ng drone. Sinisikap nilang simulan ito gamit ang maraming external na kontratista. Ayon sa Euromaidan Press, matalinong hakbang ito ng Ukraine. Ginagamit ng bansa ang Joint Development Program para patibayin ang ugnayan sa mga kaalyadong kanluranin. Ginagawa rin nilang testing ground ang bansa para sa mga produktong mula sa ugnayang ito. Ipinaliwanag ni Mikhailo Fedorov, Deputy Prime Minister ng Ukraine para sa Inobasyon, Edukasyon, Agham at Teknolohiya at Ministro ng Digital Transformation, ang pamamaraan ng bansa sa Defense Tech Valley Expo noong Setyembre. Ito ang innovation cycle at dito mabilis talaga ang kilos natin, ayon kay Fedorov. Nagpadala kami ng mensahe sa mga katuwang na dumating ngayon. Kung hindi nasusubukan ang produkto ninyo sa Ukraine, mawawalan kayo ng kompetisyon sa depensa. Malinaw na nakuha ng United States at ilang bansa ang mensaheng iyon. Noong Oktubre, 15 inihayag ng United Kingdom na nagpadala ito ng 85,000 drone sa Ukraine. Naglaan ito ng $700 at 30 $700 at 60 milyon sa 2,000 at 25 para suportahan ang drone production ng Ukraine sa loob ng bansa. Pumirma rin ang United Kingdom at Ukraine ng kasunduan sa teknolohiya
para makatulong sa pagdevelop ng bagong interceptor drone laban sa long-range unmanned aerial vehicle ng Russia. Siyempre, magagawa ring buuin ng United Kingdom ang drone na ito kapag handa na. Ibig sabihin, maaari nitong idagdag ang bagong unmanned aerial vehicle sa sarili nitong imbakan. Nakipagtulungan din ang United Kingdom sa Latvia upang likhain ang International Drone Coalition kasama ang Ukraine. Umiiral ang koalisyon para tulungan ang Ukraine sa pagbuo at pagsubok ng bagong drone na posibleng gamitin din ng mga miyembro nito. Noong Hulyo 3 iniulat ng United 24 Media na may 20 miyembro na ang koalisyon at ang Turkey at Belgium ang pinakahuling sumali. Makikita rito ang pagsubok gawing pamantayan ang drone technology sa NATO. Oo, hindi pa kabilang sa NATO ang Ukraine sa ngayon, pero halos lahat ng bansa nakasama nila sa paggawa ng ganitong uri ng pinagsamang produkto ng drone ay kaalyado ng NATO. At ibig sabihin nito, masama ito para kay Putin. Mukhang iniisip ng leader ng Russia ang posibilidad ng digmaan laban sa NATO kung magtagumpay siya sa Ukraine. Bago lumitaw ang mga ganitong pinagsamang pagdevelop, karamihan sa drone ng Ukraine ay lokal na dinidevelop at walang tunay na standardisasyon. Ngayon, mukhang nagtatayo na sila ng isang tunay na arsenal ng mga drone. Bawat isa ay may sariling layunin para sa paggamit sa Ukraine ngayon at para rin sa paggamit ng NATO sa hinaharap. Ang Artemis ang pinakabago sa mahabang listahan. Malapit na, gagawin ang mga drone base sa pamantayan ng NATO. Tulad ng ibang sandata ng Defense Collective, ang paglikha ng Artemis ay nagpapalakas ng ugnayan ng Ukraine at Alterian. Hindi ito unang beses na magkasama ang dalawa sa paggawa ng Artemis drone. Noong Hulyo, pumirma ang Alterian ng kontrata sa Ukraine para maghatid ng 33,000 Skynode strike kits. Ang kasunduang iyon na nagkakahalaga ng 50 milyon ay suportado rin ng Pentagon na nagpapakita ng lumalawak na kooperasyon ng Ukraine sa industriya ng depensa ng United States. Pinagtitibay ng pagbili ng mga kit ang naunang nabanggit na paggamit ng Ukraine ng Skynode system sa iba pa nitong mga drone. Mukhang ginagawa nga nila iyon, tapos naroon ang United States. Gaano man kahalaga ang pagdevelop ng Artemis para sa Ukraine, magiging kasing halaga rin ito para sa United States. May problema ang militar ng United States. Kahit gaano pa ka-advanced ang karamihan sa kanilang kagamitan, malayo pa rin ang United States sa maraming ibang bansa pagdating sa pagdevelop ng mga drone. Bago ang digmaan sa Ukraine, hindi ito problema. Kapaki-pakinabang ang mga drone pero hindi agad nakakaapekto sa digmaan. Ngunit binago ng Ukraine ang digmaan gamit ang mga drone na napatunayang mahalaga laban sa bansang tulad ng Russia na gumagamit ng estratehiyang nakabatay sa lupa at pag-ubos ng kalaban. Nahaharap sa isang dilema ang United States. Ginugol nito ang mga dekada sa pag-invest ng trilyong dolyar para sa mga bagong platapormang at depensang panghimpapawid. Ngunit kulang ang kanilang pamumuhunan sa pinakakapaki-pakinabang na sandata laban sa Rusya. Ayon sa Cable News Network, sa artikulo noong Setyembre 15, maraming sundalong Amerikano ang hindi marunong gumamit ng mga walang taong sistema sa labanan. Magaling ang United States gumawa ng malalaki at mamahaling sandata tulad ng fighter jet, tangke, at precision-guided na misil. Sa maraming paraan, hindi pa handa ang United States na mabilisang gumawa ng malalaking bilang ng maliliit at murang sistema gaya ng mga drone. Ayon sa ulat, at hindi lang Cable News Network ang naglalantad nito. Noong Oktubre 14, iniulat ng Warzone na sinabi ni Lieutenant General Charles Costanza ng V Corp na marami pang kailangang habulin ang United States. Nauhuli tayo, magiging tapat lang ako. Sa tingin ko alam nating nahuhuli tayo, sabi ni Costanza sa taunang symposium ng Association of the United States Army. Matagal na nating pinag-uusapan ang tungkol sa counter-uncrewed aerial systems, mga uncrewed aerial systems at kakayahan ng uncrewed aerial systems sa loob ng halos isang dekada. Napanood natin ang digmaan sa Armenia at Azerbaijan at nakita ang simula ng kakayahan ng drone uncrewed aerial systems. Hindi pareho ang panonood at pag-uusap sa paggawa at paggamit. Halos 4 na taon itong ginawa at ginamit ng Ukraine. Masyadong nakatutok ang United States sa naunang dalawa. Ngayon, tapos na ang panonood at pag-uusap dahil hinaharap na ng Amerika ang problemang di nila inakalang mararanasan. Humahabol na ang mga defense contractor ng bansa. Ayon sa Cable News Network, libo-libong kahilingan ang isinusumite para sa drone data ng Ukraine, lalo na sa mga video ng matagumpay na pag-atake. Ayon kay Fedorov, may pagkakataon ang Ukraine
na gamitin ang kanilang inobasyon sa drone upang lalo pang mapalapit sa kanilang mga kanluraning kaalyado. At sinasamantala nila ang pagkakataong iyon. Inaaprubahan ng United States ang mga kontratang pinipirmahan ni Altarian at Ukraine. Alam nila na may ibang bansa na mas advanced sa kanila sa teknolohiyang militar. Gaya ng sinabi ni Pete Hegseth, ang United States Secretary of Defense, hindi hahadlangan ng mga sariling limitasyon ang pagiging lethal. Lalo na sa paggamit ng teknolohiyang tayo ang nag-imbento pero mabagal nating paunlarin. Sabi ni Hegseth, napakabilis ng pag-unlad ng teknolohiya ng drone, kaya ang pinakamalaking panganib natin ay ang pag-iwas sa panganib. Ayon kay Hegseth, inaasahan nilang magiging bahagi na ng United States military ang drone technology sa 2000 at 26 kabilang ang pag-develop ng kakayahan para sa labanan gamit ang mga drone. Makakatulong ang Artemis drone sa United States na ma-develop ang kakayahang iyon. Hindi sana nagawa ang drone na iyon kung hindi tumulong ang Ukraine at isang United States manufacturer para maisakatuparan ito. Ngayon, hindi na nakakagulat na nagmamadali ang United States na humabol sa Ukraine sa drone technology. Napatunayan ng Ukraine na ang mga drone ay susi sa pagpabagsak ng mas malalakas at mahal na kagamitang militar. Pinatunayan nila ito nang gamitin ang mga drone para sirain ang mekanisadong pag-atake ng Russia kasama ang di umano'y hindi matatalong T-70M tank. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga bagong kaganapan sa teknolohiya ng drone.